shared flag. Okay? So, ito yung tinignan nyo, no? Ito yung beginning ng frame number 1. Yung ending flag ng frame number 1, ito. Pero, siya na rin yung beginning ng frame number 2. Nakuha nyo? Pwede yun. Nakuha nyo? Pwede yun. Pwede, since present din naman eh. So, medyo mas tinipid ng konti yung ito. Itong ganitong klase ng frame. And then, meron din na ang kinuha mo lang ay yung 0. Ang kinuha mo lang ay yung 0. Ito natin, diba? So, ito yung frame number 1. Ito yung beginning flag. Ito natin. Dito meron kang, ito yung ending flag, di ba? Ito yung ending flag, di ba? Ito yung ending flag. Yung 0, kinuha ko. So, sabihin, ilalagay mo na lang dito, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Itong 0 na to, ito yung sinave. Itong 0 na to, ito yung 0 na huli, yung ending flag, yung frame number 1. Tapos, ito yung 0 na ginamit mo na rin yung sa unahan, kasi 7 yun, di ba? Nung beginning flag mo na frame number 2. Yun yung sinasabing shared yung 0. Ako, mas motivate yung number 2 kanina. Yung share yung beginning, ending, tsaka yung beginning. Ito, ang kinuha lang niya ay yung 0 lang ang kinuha. Kasi di ba, ang flag kasi, yung dulo niya, ay yung simula niya, 0. Yung dulo niya, 0 din. So, ibig sabihin, yung dulo ng ending na to, ito yung simula ng beginning ng next frame. So, may tatlong situation na pwedeng gamitin na flag. No? Yung dedicated yung beginning, ending, shared yung beginning, tsaka yung ending, and shared lang yung 0. So, may ganon type of frame ang SDLC. Okay? Parehas lang din to sa networks, no? So, basically, pagka 00, sa networks, yun yung network address. Tapos kung 11, siya yung broadcast address. Okay? Then yung remaining 254 addresses para sa mga station. Diba? Sa computer networks, kung naituro sa inyo yung subnetting, no? Hindi pwede gamitin yung 00, hindi pwede gamitin yung 255. Diba? Yun yung 00 hex, saka yung 255 o yung FF na hex. Okay? Ayan. So, ilang field ba meron yung SDLC? So, yung address field, walang problema yun, no? Tapos, yung mag-check kung may error wala, yun yung nasa ulit. Frame check sequence. Okay? So, paano malalaman kung information or control ba yung field na gagamitin mo? So, ititik ngayon natin this time, yung field ng control sa ng information. Okay? Ayan. So, in control field, may tatlong klase. Okay? So, yung control field daw, may tatlong klase. Malalaman nyo yan, i-click lang yan. Either yung control field ay siya ay information, supervisory, o kaya ay unnumbered. Okay? Ibig ko under dun sa control field, nakita nyo yung frame, di ba? May frame. Tapos may field ng control field. So, yung control field, depende sa value, i-click yun. Malalaman siya kung siya ay information, okay? Meaning, message ko yung pinapadala. O kaya, supervisory, pinapadala noong primary. Or, unnumbered. Okay? Paano malalaman? Oh. Ito yung buong frame, di ba? Ito yung beginning flag, ending flag. Ito yung address field. Ito yung control field. Paano yung malalaman kung siya ay information? Ayun. Bit number 7 ay pag 0 daw. Ito ay bit number 0, ito ay bit number 7. Pag 0 daw yan, automatic,
yung field mo, control mo ay natawag ay information. Tapos yung bit number 6, bit number 5, ay siya yung number cent. May ano yung NS o yung number cent? Yung 3 naman is may mag-decide kung yung frame ba ay all or select, not all. Sa primary yan, sa primary yan. Ngayon, kung nasa secondary, siya ba ay final frame or hindi pa final frame? Ibig sabihin, meron pang kasunod. So, bit number 3 yung i-decide. And then yung last 3, siya yung number receive. Mamaya, explain natin kung may example natin, bibigyan natin yung example. May mga parameters na pag may ganitong description, ano ba yung magiging value ng inyong control number? Mamaya, explain natin yun. So, complete muna natin. So, ang palatandaan, para malaman nyo kung information frame pa yun, pag itong bit number 7 ay 0, sabihin, information frame yun. Ayan nyo yung pag nasa control field, pag 0 yung 7, yun. Mamaya ko na explain yung ito mga natapos natin yung dalawa pa. Ano yung malalaman kung supervisory frame? Ito, supervisory frame. Ito naman, yung bit number 7 saka yung bit number 6 is ito. Pag 1-0 yan, automatic na yung frame ng control field ay supervisory frame. Tapos, yung bit number 5 saka bit number 4 ay merong tinatawag na function code. Asan yung function code? Yun yung table sa baba na nakalagay na. Pag daw 0-0 yung B5 saka B4, receive ready or RR yung nakalagay. Pag naman 1-0, not ready. Pagka naman 0-1, reject. Yung 1-1 hindi ginagamit ng SDLC. Dito para malaman ito, saan mo kukunin yung function code ng B5 at B4 doon? Pag 0-0 siya, ready to receive. Pag 1-0, ready na receive. Yung naman 0-1, reject. Yung 1-1, hindi ginagamit na SDLC. Okay? Yung B3, the same lang din dito, no? Para malaman nyo kung depende ang reference mo. Kung ang reference mo ay nasa primary, all ba yun or select? Kung nasa secondary naman, final frame ba siya or meron pang kasunod? Okay, kung hindi, sabihin yung final frame, tapos na ba yung pinadala or receive? Kung hindi man, hindi may kasunod na yung sabihin. Kaya mayroong bar sa taas. Tapos, ito ay receive. Okay, so supervisory ito. Tapos yung sa uli, yung unnumbered ay ito. Kung nalalagay yan. Yung unnumbered ay 1-1 ata. Ang bako. Ito nga, 1-1. Tapos yung B5 at yung B4, same lang din, function code. Tapos yung B3, pare-pares lang din kung sa primary kung all ba yun or select. O kaya ay final or not final. Then yung B1, B0, ay may table, function code din to. Ay, ano yung table nun? Ano ito? Yung tatlong bit na yan. Ayan. Ito yung B5, ito yung B4. Yung B2, B1, B0, ito yun. Okay, yung lahat ng define nito, tsaka ito, ay nakalagay dito sa table na ito. Okay, may mga meaning, no? May mga meaning na nakalagay dyan. Okay? Ayun yan. So sa final exam nyo na lang, gawin na natin is either ito tsaka ito. Give an example. Paano ba, ang question is, i-determine nyo kung anong content ng control field. Kung siya supervisory or information. Ito, tingnan natin yung example.